Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Manila Times. Pahayag ito ni Attorney Jeremy Lotok habang cross-examine siya ng Defense Counsel. Ito, sabi niya, "We do believe that the Vice President had contracted a hitman, but I don't have personal knowledge on that. Naniniwala kami, o ako, sa NBI, naniniwala kami sa NBI na ang Vice President kumontrata ng hitman or assassin. Kailang wala pa kong alam, personal knowledge tungkol niyan. Anong klaseng, anong klaseng testigo ito? Dapat, pag sinabi niya, we believe that the Vice President contracted a hitman at ito po ang testigo. Siya ang makakapagpatunay na mayroon talagang hitman. O, yun, mayroong. Kasi ang issue dito sa grave threat na yan is dapat mayroong maipakita ang prosecution na hitman. Nasaan ang hitman? Nasaan? I-produce nyo ang hitman. Sabi niya, I don't have personal knowledge on that. We just believe. Ano ba yun? So, anong matawag mo dyan? Hearsay? O sumakay lang sila sa warning? Kasi sa cross-examination, pinapalabas ni Senator Cayetano na yung gano'n na pagbabanta ni VP Sara is just a form of her defense para hindi matuloy yung Uplan Romanov. Ganon yung, ang ganda yung cross-examination ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung may mangyari sa akin, kung mamamatay ako, meron ng assassin na kinuntak ko para patayin din kayo. So, hindi ba depensa lang yun ni VP Sara para hindi matuloy yung tangkang pagpapatay sa kanya? Ganun. So, lumalabas ngayon na yung pahayag ni VP Sara is a warning sa mga nagbabalak ng masama laban sa kanya. O, ito naman, kay Attorney Trexie Angeles sa post. Ang impression ko, sabi niya, sa cross-examination ni Agent Jeremy Lotok is that, concerned siya talaga and convinced na may crime against PBBM, FL, and Romualdez. Pero, walang believe na may threat kay BP at mukhang hindi concerned. Binabaliwala nila yung circumstance na nagsalita si BP Sara dahil sa Uplan Romanov. The agent says that he was not investigating any crime against Vice President. He was investigating the possibility of her inciting to sedition. Andun na po tayo. However, an NBI agent, like any other law enforcer, is always on duty. If he has notice of a crime, he is duty-bound to respond or at the very least report it, even if he cannot investigate. If a crime happens in front of him, he has the duty to address it. In view of his comments and demeanor, we clearly can appreciate why VP feels oppressed and isolated in the Marcos administration. Correct. So, baliwala sa kanila sa NBI yung threat sa buhay ni VP Sara.
So ano sila? Are they government servants? Vice President yung nagrereklamo na mayroong threat sa buhay niya at binabaliwala ng NBI. Ano ba yan? Talagang lumalabas na there is political persecution laban sa Vice Presidente. Again, ang factor bakit nakapagsalita si BP Sara ng ganun is because there is real threat sa buhay niya. Kaya yung salita niya na kung mamamatay ako, may ganito ring mangyari sa iyo is a form of defense para hindi matuloy yung masamang balak kay BP Sara. Tinatawag inciting to sedition. May post si Attorney Roque, sabi niya, tama, grave threat and inciting to sedition are not considered high crime. Hence, dahil hindi ito high crime, it is not an impeachable offense. Correct. So, wala na talaga. Kung mayroong pagkakamali ng defense is by presenting this kind of witness na naniniwala kami na may merong assassin o hitman na kinontak ni BP Sara, kailang wala akong personal knowledge tungkol dyan. Anong klaseng testigo? Sa court of law, wala na yon. Walang credibility witness ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Palandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang ipatindog nga balay sa gitabangan na Muugero. Sumuna ni ang iyang pag-aatupan karon. So mauna ni ang yero nga among gihatag nga iyang atop karon ani. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So makita nato humanagid sila sa ilang pag-atop ani. Salamat sa Ginoo nga kuan gihatagan ni grasya dinhi karon nga among natukod karon atupan ra gyud. So Daghan among pasalamat sa tao nga gigamit sa Ginoo nga mo'y naghatag dinhi ngayon kuan grasya. Salamat mi sa Ginoo nga gihimo ni instrumento nga kanang lawasa. Mo'y mutabang sa tanang katawhan dinhi sa bukid dinhi sa. So pila na ni siya kabulan nga imong gitukod bago pa naatupan? Tulo na ni kabulan nga natukod dinhi karon. Duha na kabulan. So ngano man sa duha ka bulan wala ka nakaatop? Tungod kay pagka wala gyud karon. Isod kay pangitaon ng kwarta. Oo. Nga
pag-atop. Abag-abag aning kuan. So salamat kayo. Salamat po.